Hello, yes, mayang hapon. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Welcome sa ating programa Baranggayan by Engineer Ronnie Albao. Kagang pinakatapik ta subong corruption in the barangay. Corruption sa barangay, no? So, i-albaw mo. Ialbaw mo, aksyon, laban sa buwisit, abusado, at oportunista. Okay, no? Sige. Amo ning ato na pag-istoryahan about sa corruption sa barangay. Ano bala ang pinaka-rason kung nga dapat naton ini pag-istoryahan? Number one, amo ning mga topics ay dalon ta sa inyo nga tagparamati. Ining aton nga corruption sa barangay. Ano ang dapat naton himuon siya diri? Ibaluon ta ang mga porma sang korupsyon sa barangay. Isa-isahon naton kag intindihon, no? Sino bala ang dihado sini? Sino bala ang permi abansi sini? No? Sino ang source ng korupsyon? Tag sino ang mga biktima? So mga pormas inisang korupsyon sa barangay. Isa-isa ko nato na. No? So ang involved sila di actually ang mga barangay official halin sa barangay kapitan, secretary, treasurer, barangay kagawads, kag iban pa, no, nga mga prominent nga mga posisyon sa barangay. Ano pagid ang dapat natin pag-istoryahan? Istoryahan ta sinadri ang mga pag-misuse bala sa mga public funds kag mismanagement. Amo ning dapat natin pag-istoryahan. Hibaluon ta anong mga rason kag isa-isa ta ini, no? Kag himuan ta sing sang mga example. Kag of course, hibaluon ta kung sino ang mga biktima, kag ano ang dapat nga solusyon. No? So, amo ning dapat nato nga pag-istoryahan. Isa pagid, no? Pagka mga masiling kita nga misuse sang mga public funds, kag mismanagement, about ini sa kwarta sang barangay. No? Actually, yung barangay, nagapangawartaman mo. Kag may mga nagasulod mga kwarta, ang problema lang sina diri kung wala sing may mismanaged abi ang kwarta or gingamit sa lain nga purpose, hindi for the purpose sang pagsanyog sang mga kayuhan sa barangay. No? So isa-isaw naton ini. No? Ano pa? Ining nepotism bala? Ining mag-hire ka sa mga family members, mga close friends, no? Kung isa-isaw naton Andrea,
kung anong mga negative effects sa barangay mismo. No? Sige. Ialbaw, aksyon, laban sa mga buwisit, abusado, at oportunista. Okay, sige. Okay. Okay, unahon tanay. Ining mga problema bala sa barangay, hila binagid ining paggamit no sang kwarta sang barangay sa nagkalain-lain ang mga purpose. Actually may nagaabot nga kwarta sa barangay, no? Isa-isa konta ini, no? May nagaabot nga kwarta sang barangay. Ang problema lang kung ang kwarta ina i-mismanaged, wala nagkadto sa nagkaigo nga proyekto, so problema gid na. Mahatag ako bala diri sang isa gamay nga senaryo. Actually, may mga kwarta nga nagaabot sa barangay, like for example, may ara nga mga insidente, may isa abi ka bagyo or may isa ka earthquake, kag medyo dihado ang barangay. Nagkalaguba ang dalan, nagkagalaguba ang structure sang barangay. Of course, ang national, maliban lang kung ang kapitan mismo mag-request, ang LGU mismo kabalo maglantaw nga ang imo barangay medyo naperwisyuhan. So, ang LGU or ang national, naghahatag man sing ayuda pakadto sa barangay. So, may mga national nga releases ini, funding, nga ginahatag mismo sa barangay. Of course, ang source ng kwarta, national or LGU. So, sino naman ina magabaton? Ina nga kwarta halin sa national, kag ginahatag sa barangay through kanabi i-download sa account sang barangay, or basi posible nga tagaan man sing chiki halin from the national pakadto sa barangay. Kada mo siyang mode of releases halin sa national or LGU pakadto sa barangay. Ganta ka mo sample, sample. Like for example, may naghatag ang national sang mga calamity fund. Of course, wala man siguro sing barangay nga hindi magbaton sini. Labi nagig kong isa ka barangay na nakadeclare abi sang state of emergency, state of calamity abi ang amo nga barangay. So may mga LGU, may mga may mga national nga mga agency nga naghatag man funding sa barangay. So tagantang mo sample, like example, may isa ka 1 million pesos nga calamity fund ginhatag sa mga barangay para sa mga affected nga mga residente. No? Okay na, maayo na nga move sang national. So diri na subong, ang bula subong ari na sa barangay. Of course, ibatunon inayasing kapitan with corresponding nga mga signage da kung ano nga magbaton nga at least to prove nga na-receive ang mga pundo. So ang mag-receive na is mga opisyalis sa barangay, most probably ang barangay kapitan. So tagantang mo senaryo nga gamay nga out of 1 million nga pundo, no? Ang gin-distribute lang isang kapitan is worth 300,000. Sampo lang ini. Pero may mga barangay actually nga igo man sini. No? Ining senaryo, ginahatag ko ini sa para sa mga barangayan. No? Diri sa mga barangays, diri sa siyudad sang Bacolod, may ara nga 61 barangays abi. Kag sa tupad ng mga kabarangayan ini, nga mga city kag municipalities. No? So ginahatag ko lang ini senaryo for the purpose of
discussion. So sa ginahambal ko na kagay ng senaryo sini, may 1 million pesos nga ginayuda ang nasyonal. So ginbaton sang kapitan, na ba transfer sa account sang barangay, supposed to be i-kwan mo ni, i-distribute mo ni as kapitan, i-distribute mo ni sa imo mga constituents. Okay. So, 300 pesos lang ang ginpanghatag worth sang relief goods abidra. Mga canned goods, mga bugas, mga kung ano ang mga ayuda dira, worth 300,000 lang ang nahatag. Kagang 700,000 nakadto sa personal nga account sang kapitan. Or kung akong saba man day, ang kapitan kung kaisa hand in the hand may ara silang secret kuan niya, secret deal sang treasurer. Ang treasurer na dang kakuan mo, hukus-pukus man. May ara nga mga treasurer nga tanda magpangita bla kwarta. So muna dati hand in hand sila sang kapitan. Of course, kung kaisa siguro basi upod mo lang sekretary, or iban pagid ang mga kagawads. For the purpose lang nga ti manihon bla. Manihon. So ginaistorya tayo ni corruption ini sa barangay. Okay. So ano ang mga senaryo pagid? So ang katabo sini upod sa secretary o treasurer manda, ginapalsify nila mga resibo. Mga reports nga ginatag nila, ginapalsify nila to appear nga ang kwarta na spent gid para sa ayuda, no? Anong inimposible? Anong nga mga fraud nga mga trabaho nga ginahimo mismo sang barangay? Ining ghost beneficiaries bala. Ghost beneficiaries. Butsing ganon, ang magabaton sang ayuda nga worth 1 million, may ara nga mga manugbaton mo, mga beneficiaries. Di parang hindi ma-account mismo ang kapitan upod sa treasurer, secretary. Sorry. Konta. No? May ara nga ghost beneficiaries. Butsing ganon, may mga piki bilang nga ngalan nga ginasulod dira nga magiging recipient sila manugbaton supposed to be para ma-justify bala ang kung ano man nga madula nga kwarta. Kung kaisa overpriced man, like for example tagaan ka 1 million pesos para sa mga canned goods, para sa mga gatas or sa mga baterya, kinang in state of calamity mo. Okay. So kung isa na overprice ang mga canned goods, ang sardinas, butang tabi tag 25 lang, ibutangan day nga tag sin ang bilog. So overprice. Ang diferensya sina ti bulsa gina. Kay ti ang resibo da. Ang resibo gina-fabricate mo. So amo ning katabo 100 ka butang tabi ang among sardinas or anong mga balaklong dira, ang bugas nga tag ang kilo tag 50, himuon tag 90 ang kilo. So kunyari baydan sang barangay kag ihatag ng mga bugas, mga sardinas, mga habon kag kung ano pa sa mga beneficiaries. Number 1, ghost na ang mga beneficiaries. Wala og exist bala. Ang ginabutang sa listahan, gilistahan, ara tag 500 ka mga beneficiaries. Pero actually, ang actual sinadra, ara lang sa mga less than 50. Ang ibang dira di non-existing, pero galing di focus sa reports Kunyari, ang nagbaton, 5 kagatos ka tao. Gali kay
50 lang katawo ya ang aktual nga ginlista dira, ang iban nga 450 mga ghost ina dira. Kag isa pa, pag bakal mo bugas nga ang aktual nga bakal mo is only 50 pesos ang kada kilo. Pero i-charge mo, butangan mo sang resibo, ikakunsaba mo tong supplier. Nya supplier butang daw, ha? Nga ang gin-deliver mo sa ako, ang pinakasako, kag ang kada sako amo ning presyo. Kita mo lang. So ang kakatabo na hindi ang aktual nga kakatabo hindi sa hindi sa amo sa records. 50 lang gitagaan mo kataho, pero gilista mo na iya 500 kataho ang nakabaton. Ha? Sa Dinas, for example, 25 lang kada lata. Pero himuon mo tag 100 kada isa. Tamak mo 75 pesos, ang extra nga profit sinadra nimo, split po na mo. Tapos extra nga profit, di tunga-tungaon eh. Ang itawag ina nga misuse of public funds. So, ang kapitan, mostly sina ang take sang kwarta upod sa treasurer kag iban pa nga mga kakunsaba. So, amo ni ang kakatabo. So, hibaloon ta kung ano ang mga laws and penalties nga gin-violate sini. Gin-violate. Okay. Anong senaryo sinadra? Ano ang mga laws and ordinances? Republic Act number 3019. Ang considered anti-graft and corrupt practices. Anong violation sina sa senaryo ginhambal ko? Sa section 3E, causing undue injury to the government and the public. Butsing ganun, ginpangwartahan mo yung kwartas ng gobyerno. Ang 1 milyon, 300 lang yung 300,000 ng imong gingastos, ang 700 ginbulsa mo. So, amo ni, violation nila sa causing undue injury to the government and the public. Ano sa section 3G? Anong hambal sinadre? Entering into transactions that are disadvantageous to the government. Amo na da ang mga problema. Nakakwarta si kapitan, nakakwarta si treasurer, kag iban pa nga mga kagawad, at tunga-tunga lang tayo. Amo nang kakatabo. So, may mga penalty ni according sa Republic Act number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano mga penalty sila diri? Mga friends and relatives, before anything else, ari anay. Ialbaw, aksyon, laban sa mga buwisit, abusado, at oportunista. Ialbaw mo. So, amo niya, kung may mga corruption sa inyo barangay, ialbaw nyo. Acronym ni actually sinyo? Ialbaw, aksyon, laban sa mga buwisit, abusado, at oportunista. So, buwisit gini, ining mga ang mga naga-take advantage sa pundo sang barangay, kwarta sang gobyerno, gina-divert, mismanaged, kag gina-misuse ang kwarta, ang pundo sang barangay. Okay? So, hibaloon ta kung anong mga penalties ini. Ang penalties ini, of course, kung sino bilang guilty na mga wamo diyaw, mga pulo pangawat, isa ka lang na, ang ginambal ko di sa inyo, ining, atong kagay na bala, financial management and fraud misuse sa barangay. So, kagay na, itong ginambal ko lang ina, ang kapitan, ang pundo sang barangay. Ang penalty, ang penalty, mga friends and relatives, mga ati, kung may mga kapitan nga igo gid sini, kung may mga barangay officials, mga kagawad nga igo man sini, amo ning mga penalty, kung maaprubahan, of course,
kinanglan gid may mag-complain. May mag-complain. Dapat ang mag-complain sini either mga residente or may ara nga whistleblower dira or mga barangay kagawads or barangay treasurer man or kung sino dira nga concerned bala may puso sa may puso nga okay. Kabalo nilagtilag, kabalo nga ina sa masama nga gawain na hindi dapat mamarisan. Ang penalty, sang kung guilty kasi ni, amo ni hambal kag inablang, ining violation nga ginhambal sina diri, causing undue injury to the government and the public. The public. So ang ari penalty, imprisonment 6 to 15 years nga priso. So, amo niya, 61 barangays, gina-address ko ini sa inyo. Tag sa tupad ng mga kabarangayan, dira, basi bala nagkakatabo ini sa inyo barangay. Nga, gina-misuse bala ang ayuda sang gobyerno nga supposed to be batunon ini sa mga pumuluyo nga naapektuhan sing bagyo abidra or baha or something linog abi. Or like kung maglupok ang bulkan na Mayon, ang bulkan diri Kanlaon sa Negros, kung naglupok kag naapektuhan ang barangay, di kung kaisa ang nasyonal yan naghatag na budget mo. Hindi lang guro 1 million. Hindi lang 1 million. Buda ko nga mga kwarta man, kantidad, para nga at least maalagaan man ang mga pumuluyo, ang makmula sa evacuation center. Ano ang i-provide mo sinadara? Nag-state of emergency ka, damo-damo ng mga LGU, damo-damo ng mga national budget ang gaabot sa imo. So kung ang kawatan ang mayor, kawatan ang barangay, kawatan ang mga opisyalis, at intonsis gid ang mga tao. Intonsis gid ang mga pumuluyo. So kung sa mayor pa lang, may ara na kickbacks. Paabot sa barangay, kickbackon pagid. Sang mga opisyalis, halin sa barangay kapitan, barangay secretary, treasurer, kag mga opisyalis na mga kagawads. Basi, pati ang iskema, nag-aamot na kay hutikan man ni kapitan. Ay, dali, lakamod diri, tunga-tungaon ta niyo. Tunga-tungaon ta niyo, kay do sobra ni. Kung mapriso ni, basi ako lang mapriso niya. Upo doon, tanalang kamo, tanalang nga kagawad, kag mga secretary, treasurer, kag ibang dala ng mga ara nag-obra sa barangay, mga staff bala. Di barat-batuhan naman iban, share to know the blessing, pero kinawatan nila, grabe. Dako ini nga pundo, nga supposed to be alagaan. Ang mga rule sang barangay, barangay kapitan kag mga opisyalis dira kadako kayo. Pero kung medyo kalaman ang kamot, baka budlay gid ang mga pumuluyo, amo gid ang mag-aantos. So ginambal ko na isa sa mga penalty na 6 to 15 years of imprisonment. Ano pa? Sa mga opisyalis ng barangay, perpetual disqualification from holding public office. So, amo ni ang mga ginhambal na ton nga mismanagement sang kwarta. Mainit man ang kwarta mo. Kung kasi hindi man katulog ang kapitan, hindi man katulog ang mga treasurer, ang treasurer gihimo man sang hokus-fokus kung anong dapat himuon. Number 1 gid sinadi ang kakonsaba treasurer mo. Kaya nga, gina-fabricate mo lang resibo. Kadamo-damo. Istoryahan ta ini. Kadamo kita sa mga topiko na di isa pa lang ni example sang misuse sang public funds kag financial mismanagement sang kwarta. So ano pa? Nga mga penalties ina maliban sa Republic Act 3019, are pagido Article 217
Anong ginahambal sinadra? Article 17 sang Revised Penal Code, malversation of public funds. Grabe ni, no? Kuhan sini ng malversation. Di ko malversation, grabe, penalty maningid ako. Anong mga penalty sini? Number 1, misappropriating violations ni misappropriating barangay funds for personal use. Isa na da amo nang ginambal naton sa Article 217. No? Misappropriating barangay funds for personal use. Ano pa? No? Anong violation? May penalty man ini base sa ginkawat mo nga kwarta. Kung ginkawat mo nga kwarta o ginpalapaw nga kwarta is worth 6,000 to 12,000, imprisonment man ini 12 to 20 years. May isa ko di kilala gani sa singtang do treasurer sa Labala. Napriso gito. Napriso gito do wala pa to kalabot gani 20,000 ang kwarta nga involved. Pero napriso siya nakagwa naman siguro pero kaduwi-dugay ging priso niya. Treasurer to siya. Isa pa, ano pagid? Kung ang kwarta ang ginpalapaw sang among opisyalis sang barangay, 12,000 up, more than 12,000 la, reclusion perpetua. Reclusion perpetua. 20 to 40 years of imprisonment. Dako. No? So mga barangay opisyalis dabla, halong-halong man kita, no? Ang pagpangauti dabla sa barangay, pinuhun man. Mahal na kung hindi na makaintindi ang mga kagawad la. Pero para sa ako nakaintindi, kung isa, galingin lang ulo ko, pero silain ko, ano ni sila yaman? Sige lang. Istoryahan tayo niya, no? Istoryahan tayo niya. Ano pa na mga posible na mga violation? Ang violation niya is Republic Act 3, Republic Act number 6713. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official. Amo ining violate na pagid siniyo. 6713 Republic Act number. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official. Anong violation sini? Using the public office for personal gain. Amo yung nakabutang diri sa Republic Act 6713. Anong penalty naman sini? Kung maka-complain abi sa DILG, maka-complain sa COA, maka-complain abi sa ombudsman, kag malas-malasan sabi, suspension or dismissal from public service. So, inasa. Tapos, by done ginaya. May penalty of 100,000. Kag, ang kakatabo sinidi, kinanglan sang barangay, mga bisan residente na sang barangay, i-report ini ang corruption din sa office sa ombudsman. Sa ombudsman. Or sa COA, Commission on Audit. Amo man ni ang dapat ng kantuan. Ang kapitan sini, pwede masuspend ini or later arrested for graft and malversation. Amo ni katabo, no? So, basi mo bus blang buinas. Kap, sino man da kapitan medyo guilty sinadre sa 61 barangay sa Bacolod City, kag mga barangays man sa tupad sang Bacolod sa mga kabanwanan kag mga kasyudaran dira, mga kapitan lang na nakalabot man sa sining aton nga programa, abi dahan-dahan man. Ano pagid? Ang kakatabo sinadre, isa pagid ni kay example. Before anything else,
No, ari anay. Na isa pa hindi ka sample, no? Barangay treasurer fails to liquidate cash advances. Example number 2 ina, ang atong nga tabaga istoryahan. Ialbaw, aksyon, laban sa mga buwis, abusado, at oportunista. So, muna ang aton nga dapat istoryahan. Okay? Sige. So, sample number 2 to. Sunod naman niya, no? Next na itong episode, aton pag-istoryahan sini, about sa barangay treasurer bala, nga failure siya sa pag-liquidate sa mga cash advances. Isa-isahon naton ini. So, sa liwat, tutok ka mo, pag kuhaan ako numero dito, 0950-891-8882, or pwede man kamo katawag sa akon nga landline, or sa akon nga sa globe line, tawag ta, medyo set ka mo anay, text ka mo anay sa akon, mag-call tag text ka mo, diri sa akon nga 0950-891-8882, kag set ka mo schedule, hatag inyo number, tawagan ko kamo, pakilala kamo kung sino kamo, kay ato nina diri pag-istoryahan. Nami magigon may tandem ta diri bla, may kaistorya ta diri, parang ang ma-miss naton nga mga punto, matandog naton. Kay ini nga purpose, ini nga programa, corruption sa barangay, no to corruption, ialbaw mo. No? So, aton ini siya nga motto, nga tandugon ta. Pero wala ta maginaigo sila diri nga mga kapitanis. Ang medyo may pilas guro ti masurusaktan man masakitan man pero in general ini corruption sa barangay. Sa liwat ako si Engineer Rooney Albao, nagpatigayon sini nga programa, kabay nga ang Diyos maghatag sa aton kaalam, maghatag man sa aton kahadlok sa paghimo sing corrupt practices sa barangay. Ini gina-address ko sa taran nga mga opisyalis ng barangay, kag kuan man ini guidance man sa mga pumuluyo nga nakatutok sila diri. Hibaloon ta aton nga rights. Mga pumuluyo bala. Hibaloon ta. Kay kung makahibalo kita, hindi kita maintuan. Kag kabalo kita sang dapat natong himuon. Kaya tudloan ta kamo kung sino ang dapat natong kadtuan kung may mga problema para sini. Kung gusto nyo mapabulig sa akon, draft sang inyong complaint para sa kuwa, magpa-draft kamo sa inyong complaint para sa DILG or sa ombudsman, text lang. Now, text lang, kag hatag inyong number, pakilala kamo kay tawagan ko kamo. Now, communicate ta, after sina, maset kita sing time, nga maging partner kita diri sa aton nga programa. Buting ganon, makita man diri ang inyo itsura sa akon nga monitor, nga gaistoryahan na kita, kag mabatian man ang inyo mga concern kung ano ang dapat nga himuon para makabulig kita sa aton nga barangay, labi na gid sa syudad, sang Bacolod, or sa aton nga mga concern nga barangay, or sa concern nga mga syudad, kag mga kabanwahanan. Salamat sa inyong pagupod, kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan. Mayong gabi.